Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Thursday po ngayon. Masayang Thursday sa inyong lahat. Masayang Thursday, Nelson. Oy, masayang Thursday, Jen. At sa ating mga kababayan, sa manda ko kayo naroroon, sa labas man o sa loob ng bansa, mainit man o malamig, meron mang gulo, tahimik. Ano man po ang oras ngayon dyan, welcome po kayo sa Saganang Mamamayan. At siyempre po ang Kuya Benny Antiporda. Kuya Benny, masayang Huwebes sa'yo. Masayang Huwebes po kahit sa gitna ng ating dinaranas. Ngayon, naway lagi pong masagana pa rin ang ating pong mamamayan. Ayan, nakapag-adjust na ba kayo? Dahil ang haharapin natin ngayon ay talagang mataas ng presyo ng produktong petrolyo. At mukhang ang mga gasoline station ay walang planong magbaba ng kanilang produkto. Dahil kanina nga nakita mo sa ginaganap na hearing, tinatanong ni Senator Marcoleta, i-laymanize ko lang Oo. Layman's term lang to, very simple Meron kayong naka-stock na mga krudo. Sabi ng Pangulo, Sabi ng Pangulo, 30 days, di ba? 45 days. 45 days. Ang inventory nila. Ang inventaryo. Pero 2 linggo pa lang, ibinebenta mo na ng higit pa sa doble ang presyo. 120% Oo, ang itinaas. Ang itinaas. Ngayon, 2 linggo, yung stock, paano naging doble ang presyo niyan? Di ba? Paano naging 120% yung itinaas? Nasaan yung inventaryo? Yun ang itinatanong ni Senator Marcoleta kanina. Oo nga. Kasi yung binenta nyo sa halagang 55 pa, bakit nyo ibinenta ng 120? Hindi, sabihin na natin nabilin nyo ng 50 yan at tubo kayo ng 10 piso para sa taong bayan, para sa inyo. Aba yan nangyari, binili nyo ng 50, ibinenta nyo ng 120. Yun yung lumalabas na kwenta roon So kumita ka ng 70 pesos, no? Dahil 120 ba ang benta ngayon? 130? 120, mahigit. Okay, o sabihin kasi na natin panibagong 120. pagtaas ng Tuesday, isang araw, tama. Ilagay na lang natin sa 60, no? Yung crudo dati at 120 ngayon. Doblehin na lang natin para 100. maintindihan ng ating mga kababayan. Binili mo yan na 50, na ang tamang benta ay 60, ibinenta mo ng 120. So, ang kinita mo sa kalagitnaan ng emergency na tinatawag ng Pangulo, kumita ka pa ng 80. Tama. Di ba? Kasi doon sa 60, may tubo ka na doon. May tubo ka na sa 60. Oo nga. Di ba? Oo. So, yun po yung kini-question natin. Paano hong nangyari na sa loob lamang ng 2 linggo at sinasabing may inventaryo tayo, marapat lamang na silipin niya ng pamahalaan sa pamamagitan ng PNOC. Tignan nyo, paano nangyari na umangat ng ganyan yung presyo samantala may inventaryo pa tayo? Abay, maaari po tayo maniwala after 45 days ang sabi, di ba? 45 days ba? Sabi ng Pangulo. Sabihin na natin 30 days, maaari pa tayo maniwala dahil naubos kagad. Yung iba, kundi ang inventaryo, yung iba, maraming inventaryo. Pero ang sinasabi rito, paano nangyaring within 2 weeks? Ang 2 weeks po ay 14 days. No? Tama. Wala pa nga ho sa kalahati ng 45 days yan. Tama. At ang isang malungkot dyan, Bennett, Nelson, nung tinatanong yung ahensya ng gobyerno, Department of Energy, pwede bang ipaliwanag nyo? Kasi kayo ang sangay ng gobyerno Tinanong nyo ba sila? Kumbaga, inalam ba ninyo ang dahilan? Bakit nagkaganon? Yun lang ang problema. Mukhang hindi rin maisagot. Wala rin maisagot. Alam mo sa ating pamahalaan kasi, para bang nakakaugalian ng mga opisyal ng gobyerno na gagamitin yung mga technical, paikot-ikot na sagot. Simple lang po ang tanong. May inventaryo, 45 days. Bakit 2 linggo tumaas ng ganyan ang krudo at gasolina? Ayun. Yun lang po. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung yung pong taong sumasagot na yan, paikot-ikot pa, ay ang maganda po riyan ay bigyan ng vitamin C. Bakit? Vitamin C, bakit? Contempt. Yung po pinakamagandang ibigay sa ganyang sagot. Ito po yung paligoy-ligoy, paikot-ikot.
Yan ho ay pagpapatunay lamang na hindi po nila ginagawa yung kanilang tungkulin at marapat lamang na may mapaglagyan yung mga opisyal na ganyan. Alam mo, nung tayo po yung nasa gobyerno noon, no? Pag nagtanong ho tayo, gaano katagal lalabas yung papeles na yan dahil matagal nang hinihiling ng taong bayan yan. Oo. Ang sagot ba naman ng opisyal, sir, mamadaliin po namin. Walang- Hindi ko tinatanong sa'yo kung mamadaliin mo o babagalan mo. Ang tanong ko sa'yo, kailan lalabas? Anong araw? Anong araw? Yan. Oo, ganun dapat ang tanungan at sagutan, di ba? Yan po, ang makikinabang po niyan, yung maliliit po nating Juan de la Cruz. Ang sagot kasi, sir, oil deregulation po eh. Hindi, kumbaga, walang kapangyarihan ng gobyerno para sagkaan ang gusto ng mga petroleum company. Hindi, biktima tayo nun. Yun na nga. Yun nga. Biktima ang taong bayan nun. Okay. Kumbaga, ang batas ay ginawa para proteksyonan ng taong bayan, hindi para biktimahin ng taong bayan. Oo. Di ba? Ang problema kasi ngayon ay meron ngang state of national energy emergency. Ngayon po ay hindi ordinaryong mga panahon. Kaya yun ang sinasabi na, teka muna, nasa national emergency tayo. Oo. Dapat, tiningnan nyo man lang, di ba? Para at least ma-satisfied. Kung may paliwanag naman, sabi ni Senator Yun, Marcoleta, oo. kung may paliwanag nyo naman, sasabihin ko, sana, mali nga ako, at naipaliwanag nyo ng gusto, pero, kanina po, hindi nga ako may paliwanag. Siguro Oo. mabuti, para doon sa mga hindi naman nakasubaybay, panoorin natin yung eksena na yon, yung tanungan na yon. At nang sa ganun ay makita natin, maunawaan. Kung paano pinaikot-ikot yung usapan. Oo. Kasi tsaka ang premise doon, Nelson, hindi lang tanong ng tanong si Senador Marcoleta, kundi may sinasuggest pa siya eh. Tsaka may punto siya. Oo. Yun lang ang tinatanong niya, ipaliwanag niyo paano tumaas ng ganyan ang presyo. Sa loob lamang ng 2 linggo, hindi mo kailangan gamitin yung batas, yung teknikal, o ano, ang kailangan mong gamitin dyan, ipaliwanag mo lang ba't tumaas. Isa lang sasabihin mo riyan, hindi ho, gusto ho nila yun eh. Wala ho kaming pakialam doon eh. So ngayon, wala kayong power para proteksyonan ang kapakanan ng sambayanan sa nangyayaring ito. Doon sila lumulusot sa sarado po kasi yung Strait of Hormuz. Hindi po makadaan kaya ang mundo ay nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sapagkat ang Pilipinas ay umaasa sa produktong yan, wala naman tayo, walang magagawa kundi sumunod tayo sa dikta ng world market. Doon ang kanilang lusot. Pero ang tanong nga muli, binili mo yan ng halagang mababa. Ayun. Tapos ibebenta mo ng ilang doble dahil kailangan ng tao. Anong proteksyon ng taong bayan sa isang tulad yung opisyal ng gobyernong ganyan? Alam niyo ba na ito po'y panawagan lang po sa ating palasyo, no? Oo. Sa ginagawa po ng opisyal na yan, isa lang po makikita natin, lahat po ng sisi na nangyayari sa taong bayan, isisisi po yan sa gobyerno. Talaga? Isisisi po yan sa ating Pangulo. Na ngayon ay nagdeklara na nga na emergency na nga. So dapat kumilos itong mga opisyal. Hindi Mukhang Bennett Nelson sa emergency ito, may kumita pa ha? Hindi, nag-create tingin mo? ng committee. Committee yung it can create, kumita. Hindi committee. Hindi, pero dito sa tingin ko rito, yung mga malalaking petroleum company, mukhang kumita ng gusto dito ha? Well, sana kung yung petroleum lang ang kumita, Well, sana. company, di ba? Kasi yun ang mukhang, ano ba tawag natin doon? Meron kasi trade secret ang petroleum company na sila lang ang nakakaalam eh. Di ba? well, yung na trade ayaw nila secret, discuss hindi discuss sa natin taong bayan maalis yun. Pero yung sinasabi nating reasonable man lang sa ating taong bayan. Pero yung sinasabi mong nabili mo ng 50 yan, no? At ibebenta mo ng 120. Abay, grabe naman. Tumaas na 100% na mahigit, di ba? 120% yung computation. 120%. Pero teka muna, ha? Para maging patas tayo, ano naman ang sitwasyon sa mga kalapit nating bansa? Kasi baka sinasabi natin na
mukhang dito lang ata sa Pilipinas ganito katindi. Aha. Baka naman tayo pinagsasamantalahan na. Aha. Kaya tiningnan po namin ang sitwasyon sa iba't ibang mga bansa, lalo na yung mga kalapit natin. Okay. Anong nangyayari sa bentahan ng gasolina at diesel doon? Yan. Ay puntahan natin yung Vietnam. Ayan. Kasi yung Vietnam halos kapareho ng Pilipinas no? Tama. Bagamat sa ngayon, medyo mas maunlad na sila. Mas maunlad Lalagpasan na tayo. Galing pa sila sa gera niyan. Pero ang kanilang dependency sa produktong petrolyo ay katulad natin sa Middle East. Doon sila nakadepende. Over 80% ng krudo ay galing sa gitnang silangan Aha. at 70% galing sa import ng yung LPG nila. Ini-import nila. LP, oo. Alam mo ba, Benny, Jen, Oo, ano yan? nagkaroon po ng mahabang pila sa mga petrol stations sa mga major city ng Vietnam. Ba? Kagaya ng Hanoi. Di ba dyan, ang dami, puro nagmamotor. Oo. Nagmamotor. Mga motorista, pumila ng ilang oras. At may mga istasyon din na nagrarasyon na lang ng gasolina, ng fuel. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng bumili ng ilang litro ang ikakarga mo. Ay, hindi. Ay, ikaw, 5 litro ka lang. Rasyon-rasyon na. At may pagkakataon na wala ring maibenta. Eto naman, tungkol sa presyo. Ang presyo po nila ay umakyat din yung gasolina, 50% ang itinaas. Oh. Samantala ang diesel ay pumalo ng 70%. Aha. Kung sa bagay, mas mababa yan compared naman dito sa sitwasyon natin. 120%. Oo, sa atin. Ang tindi, di ba? Pero eto sa kanila, although hindi ko na silip mabuti yan tungkol dyan sa Vietnam. Most probably, ang nangyayari sa kanila, they're getting ready for the future. So ngayon pa lang, hinihigpitan nila yung pagbenta para hindi sila maubusan. Yan. Yun namang LPG nila. Naku, ito'y malamang mangyari din sa atin, no? Bakit Ang daw? major distributors ng LPG ay nagdeklara na ng force majeure notices Ba? dahil hindi na sila makakapag-supply sa kanilang mga kliyente. At ang gobyerno ng Vietnam ay inatasan ang kanilang mga domestic facilities na damihan ng LPG output. Nakakalikha pala sila doon by 5%. Aha. Mabuti sila, meron silang produksyon ng LPG, ano? Oo nga, no? Meron din silang ginawang cancellation ng mga flight. Meron ho kasing nakikita sila na maaaring magkaroon ng severe jet fuel shortage. At ang Vietnam Airlines nagsuspend ng 23 domestic flights per week simula April 1. At para naman babawasan ang paggamit ng crudo, fuel consumption, inatasan ng gobyerno o pinayuhan ng gobyerno ang mga negosyo na mag-implement ng, maaalala mo to, Benny, parang pandemya ito. Parang pandemya. Work from home setup. Ha? Para wala ng biyahe, Wala nang gas ng biyahe. crudo. At hinikayat na sa halip na gamitan ng mga sariling sasakyan, sumakay na lang ng public transport para mas makakatipid. Oo. Iyon ang nangyayari ngayon dyan sa Vietnam. Eto pa, ang gobyerno na nagsasubsidize ng fuel prices, ibig sabihin doon sa Vietnam, gobyerno ang nagpapaluwal sa presyo ng produktong petrolyo. May subsidize. Naniniwala naman, ang nagbababala ang ekonomista, Indonesia na pala ito. Sorry. Ayun sa Vietnam, ang sitwasyon. Sa Indonesia, nagkaroon din ng pilahan ng mga sa gasolinahan. Konti din ng nabibili. Ganun. Ibig sabihin, Limited supply lang din, ha? halos pare-pareho na rin tayo. Actually, hindi naman yung presyo na pinag-uusapan Pero Ang sa Pilipinas, pag-uusapan talaga dyan is hanggang kailan yung supply. yun na nga. Kaya dapat ang pinag-uusapan natin May handa nila yung worst case scenario yung sana. worst case scenario. Pero matindi sa Indonesia. Ipinris nila yung yung
fuel price, ibig sabihin, wag magbabago ng presyo. Ganun. Oo. Ba may freeze order ng gobyerno nila. Mabigat yun, ha? At ginarantihan naman ng gobyerno nila yan. Oh. Mm-mm. Aabunuhan ng gobyerno kung sakaling malugi yung ano. Abunuhan. Ba, Oo. buti. No? At meron na silang mandatory work from home policy. Ba? Talaga parang na susunod dito, lockdown na. Pero Talaga isang naman. araw kada linggo lang yung kanilang work from home. Ayun, Once a week. oo. Yeah, At least pero once a week. mandatory. Oo. Sa South Korea, 70% ang ini-import nilang langis sa Middle East. Nagpatupad sila ng price cap, Benny. Oo, kaya hindi pwede itaas. At nilimitahan yung pagbebenta sa labas, pag-e-export. Eto pa, ang paggamit sa sasakyan, mandatory, 5 araw mo lang pwedeng gamitin. Ganun, ha? Hindi 7 days a week. Hindi na. Depende sa plate number mo. Color coding. Color coding. Pero 5 araw na lang. At nananawagan sila ng conservation campaign. Magtipid tayo. Oo. Yan yung pinakamagandang direksyon natin. Yan, dapat. Oo. Yung pagtitipid, ano? Oo, pagtitipid. Wherein, ramdam nga eh. Alam mo, may nakita nga akong post sa Facebook. I passed through EDSA today. Yes. I felt like I'm very rich. Pakiramdam niya, napaka-social at Napakayaman napakayaman niya dahil siya lang yung dumadaan ng EDSA. Di ba? Kumbaga Nakakatakbo talagang pa siya, kumonti na yung kumonti na yung sasakyan, no? Yung mga mag-stroll lang dyan, lalo na yung mga kabataan natin. Abay, medyo pahipahinga muna. Oo. Pero ako naman, Nelson, itong mga katabing bansa natin, hindi ba ang mga petroleum company kaya dyan ay kagaya lang din ng petroleum company ng nasa atin? Ibig sabihin, ang kuha nila, doon din sa Gulpo. Strait of Hormuz yung dumadaan. Kasi ang problema nga dyan, parang may sindikato yung mga Pare-pareho. petroleum company. Middle East din. Middle East. Doon din dumadaan. Kaya lang dito sa kanila, makikita mo, matindi ang intervention ng gobyerno. Ayun, talaga. Dabilis. Damang-dama mo. Proactive ika nga. Di ba? Kasi dito nakikita ko parang may pagkakasundo Kutsa-kutsa yung malalaki. Kasi ito work ito di ba? Totoo. Yung Petron, Shell, Caltex na ito. Iisa lang yan eh. Iisa lang yan. Sila rin sa buong Ibig sabihin, kung ano yung dikta region. nila, Ganun din. alam mo, ang Pilipinas, hindi. Alam ka naman, magkakahalataan kasi kung Pilipinas lang ang ganun eh. Yes, Di ba? Totoo. So, ibig sabihin, gagawa ka ng senaryo na talagang Pare-pareho kayo. Pare-pareho dapat. Parang ang nangyayari kasi ngayon, may stock pa ako, no? May stock ako, pero ang presyo ngayon sa international, Pinapasa na tumaas. Ipinasa na kagad Yes. sa consumer. Yun yung sinabi kanina. Ang paliwanag diyan kanina, para daw pagka bibili ka, kasi mahal na, Oo. may pambili. Oo. Kaya lang ang problema, parang ang mga nangangapitan. Ang nangangapital yung mga tao. taong bayan. Hindi, meron, narinig ko dati yung paliwanag dyan, nagbago eh. Kasi dati, di ba, 30 days bago mo may epekto. Ang ginawa nila, today, tumaas sa world market, i-epekto ngayon agad sa atin. Ang risk lang daw dyan, kapag bumaba naman ang presyo. Ibig sabihin, lugi naman, ay, kinakailangan ko na magpaluwal. Di ba, tumaas, inikita ako. Ang mabigat naman daw dyan, kapag dumating yung punto na bumaba sa world market, nabili ko ng mahal, sub-sub din ako, lugi din ako. Tama. Ganun daw ang paliwanag nila dyan. Tama ka dyan. Pero ang tanong naman natin dito, 120%? Matindi, no? Grabe naman yun. Sa computation kanina, iwan ko kung tinatanggap ito ng petroleum company, ha? Sa loob ng isang araw, kumita sila ng 3 bilyong piso. 3 billion pesos. Ngayon, yun nga ang yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Prove me wrong. Oo nga, Di ba? patunayan yung mali ako. Oo. So in 2 weeks, sa taas na yon, kumita ang baka naman sabihin, hindi, at least may puhunan po kami kasi pagdating ng bumaba ang presyo, baka naman mag-abono din kami na 3 bilyon kada araw. Ay, hindi naman Hindi kaya ganon? naman ganon. Hindi naman ganon. Dahil ang sinasabi natin dito, syempre, kayo naman ang susuportahan ng gobyerno noon. Bumagsak ang presyo. Yun naman ang tututukan ng gobyerno. Paano ang gagawin para mabawi rin naman ng mga negosyante, yung mga nalugi sa kanila. Dahil sumuporta rin sila sa ating pamahalaan. Pero ang nangyayari ngayon kasi, kumbaga, talagang padugo na ng padugo. Yun ang nangyayari sa ating bayan, lalo pa pinadudugo. At ang hindi ko maubos maisip, Bennett, Nelson, hindi alam ng mga petroleum company, yung 3 malalaki
na mayroong trading sa Singapore na pwedeng bumili. Di ba? Kasi yun doon yung sabi ng kanya nung taga Shell ba yun? O taga, first time ko po narinig yan. Ngayon ko lang narinig. Nung sinabi kay sa DOE, meron po bang ganyan? Ibigay nyo nga po sa akin kung sino yung contact niyo. Sabi pa kay, ibigay nyo nga po sa amin kung sino yung contact niyo. Doon kami bibili. Pero makalipas ang halos 5 oras, wala namang nakipag-coordinate sa Singapore na nagtanong. Kaya doon nang himutok si Senator Marcoleta, bigla tuloy nag-walk out eh. Sabi niya, check ninyo. 5 hours na tayo nakaupo dito. Wala naman nag-check kahit isa. Pati taga-DOE. Yun ang hindi ka maubos maisip na sa trading, hindi nila alam na mayroong trading Sa Singapore. Sa Singapore na ang supply ng Singapore, trading ito, barge to ship, galing ng Rotterdam. Na nandun pala marami. At meron din sa isa yung sa Malaysia, Petronas. Parang hindi nila tanggap yun eh. Ng mga petroleum company, ano kaya nun? Ano kaya ibig sabihin nun? Well, Trade secret nga. Ganun ba? Secret nga eh. Pero ito siguro, ito mas malapit sa katotohanan dyan. Oo. Di ba, ang tataas ng mga idinagdag sa presyo ng produktong petrolyo. Pero alam mo ba sa Taiwan, ang kanila lang forecast na itataas, kinumpute na nila based doon sa sitwasyon. Oo. Ang dapat lang daw itaas ay 15 New Taiwan dollar per liter. Okay. Pag i-compute mo yan, mga nasa 28 hanggang 30 pesos per liter. Yan na yung idadagdag. Sa atin, magkano ba idinagdag? 150, 60 nga eh. Kasi mula sa 60, naging 120. Triple halos, di ba? Kaya 120% nga eh. Ang tindi. Pero ang ginawa ng Taiwan, hindi nila pinayagan kahit na ganun yung forecast na itataas dapat. Ang ginawa lang nila, hindi yan, dapat lang inyong itaas 1.4. Teka lang, Nelson, ito. Kasi Singapore ang pinag-uusapan. Singapore, magkano? Singapore. Teka. Kasi Singapore may trading eh. Teka muna. Yan. Yan ang hanapin natin. Hanapin natin yung Singapore. Kasi kaya kung hindi hinanap ang Singapore, dahil baka mag-ano tayo, mainggit tayo. nainggit tayo. Singapore at saka Malaysia kasi doon ang Tsaka yung Malaysia. Malaysia, meron sila sarili. May Petronas sila, Meron diba? sila sarili. Di ba meron din tayo? Bataan. Meron tayong pero refinery. Ano yan? Tawag doon yung sa Bataan at saka yung sa Subic. Refinery. Dipo. Pero Tsaka wala tayong oil well. Wala Meron tayo pinagkukunan. natural gas sa Malampaya lang. Malampaya. Maganda-ganda sana kung natuloy yung plano mo, Kuya Bene. Yung waste to energy, LPG yun, di ba? Hanggang ngayon, sa buong mundo, kulang din pala yung LPG. Pero huwag kayong mag-alala. Oo. Nagpahanap na ako kung saan tayo makakakuha ng sarili nating langis. Saan? Ganon? Nagpa-survey na ako. Diyan sa West Philippine Sea. Alam mo, natuwa ako dyan, ha? Ako, baka maparatangan ng Pangulong Bongbong dyan. Na ano? Na pro-China. Hindi. Ha? Kasi ang papupuntahin ng Pangulo para magbantay dun sa mga mag-explore dyan, ay walang iba kundi ang Philippine Coast Guard. At ang pamuna si Commodore Rear Admiral na. J. Tariela. Yun. Siya magbabantay dun sa mga Chinese vessel. Yan ang maganda. Ano ba? Ano ba nang gagawin daw ng Pangulo? Ang sabi kasi ng Pangulo, mukhang kailangan na nating ituloy itong naudlot nating oil exploration with China. Yan. Kasi paano tayo, kung wala tayong sariling oil at lagi tayo nakadepend sa Middle East, paano kung balang ang isang araw, gano'n na naman ang mangyari? Totoo. Pero dapat aralin lang nila yan. Kasi may Supreme Court decision yan eh. Ayun nga, Diba? Madali na yan. Sige ba kayo? Crisis eh. May crisis tayo. Makipag-usap muna sila. Diba? Paano ba natin aayusin itong... Mapaparatangan ng dyan. Pangulo, pro-China yan. Pro-China? Pro-China yan. Makikipag-usap tapos petroleum company yan eh. China pa, no? Oo, China. Pakinggan natin. Mahal na Pangulo. Pro-China ka daw? Sige nga, magpaliwanag ka po. Given the geopolitical chaos, is there reason to think that there needs to be a reset in relations with China? I think it's certainly going to happen. I don't think that's something that that is like an option. It's happening now. There's going to be a very, very serious restructuring
I remember I was watching Prime Minister Wong from Singapore, and he was saying we will have to redraw all of our even our legal relationships in terms of the international law, in terms of all of these things. They will have a lasting effect, and there will have to be a new normal. Is there reason to think that maybe it is a good idea to have a partnership in developing the gas resources in the disputed areas in the South China Sea? We've always tried to differentiate the territorial disputes from our trade arrangements. And many investments still of the big programs here of the government are coming from China. And they have not used this as somehow, they haven't leveraged this in any way. In quite the contrary, they have been very, very helpful in terms of, for example, fertilizer, which is, we import a great deal of fertilizer from China. So would you consider developing gas resources with China in the disputed regions, areas in the South China Sea? Is that something you That's might something consider? that we've been talking about for a great deal. But the territorial disputes will get in the way of that. Maybe this will provide impetus for both sides to come to an agreement. The Iran war, do you support the U.S.-Israel war against Iran? It certainly was unexpected, and we never want war. Our foreign policy is very, very simple. It's peace and the national interest. That's it. And war is never in the national interest as far as the Philippines is concerned. And so we just are hoping that this ends soon, and that whatever recalibration will be done as quickly as possible, so we can get back to work. And that's really where the Philippines is. We are watching, waiting, hoping, and praying that this ends soon. The war has sent the Philippine peso reeling 60 to the dollar. It's testing new lows after new lows. Do you think the BSP needs to tighten policy to hike rates to support the currency? As a matter of policy, we defend the peso to a certain extent. But I think, with the dollar moving the way it is, and it's moving. Whereas before, the dollar was seen as a safe harbor currency. When you look deeper into it, the dollar's movement increase in value has been really because they're the largest oil producer. And that's why that is. And considering that, then we have to, I think it would be even to be futile to try to spend all of this, all of our foreign reserves on defending the peso. The impact of all of this, of the war in the Middle East, is really to the middle income and the lower middle income countries, and we are a middle income country. And so that's why we have to look at that. The other side of that for the Philippines is the remittances. Yeah. O, yun Nelson. Niliwanag ng Pangulo, hindi naman pala pro-China kasi iba ang usapin ng teritoryo, iba ang yung usapin usapin ng ekonomiya. Yun. Nandun na tayo. Harapin na natin ng katotohanan. Pero Diba? babalikan natin yung pinanggalingan. Yan ang sinasabi natin. Huwag tayong makikipag-away. Yun nga. Nakita mo ngayon, kailangan natin yung tulong din nila. Di ba? Kung diplomatic yung approach natin, although nakita natin binubuli tayo, pero maganda yung approach natin at hindi ba yung barubal, yung ating pag-atake sa kanila, bay sa tingin ko mas tataas ang tingin ng buong mundo. Hindi lang ng kapwa natin Pilipino, ng buong mundo sa ating pong mga opisyal ng gobyerno. At siguro sa panig naman natin, hindi rin naman natin tinatalikuran yung ating mga protesta sa ginagawa ng China sa ating mga mangingisda at sa ating mga tauhan ng Coast Guard. Pikon din tayo ron. Yun na nga, hindi natin tatalikuran yun. Statesman dapat tayo eh.
Oo. Hindi naman yung sinasabing nga nasa kanto lang tayo, medyo napitik tenga mo, sasampalin mo yung kalaban, susuntukin mo. Oo. Hindi ho ganun ang Totoo. labanan eh. At Diba? kahit nga sa pangkaraniwang kaso, kapag ganun, ikaw pa rin ang makukulong. Yes. Di ba? Kahit pa sabi mo lang, yung road rage, napikon ka doon sa nag-cut sa'yo, Oo. ginawa mo Binaba mo? binaba mo. Naghabulan kayo? Nako. Hindi kayo nagkasakitan, naghabulan kayo, at nag-viral kayo, Sa suspendido. Sa bandang huli, ikaw pa rin ang mananagot. So dito ngayon, Nelson, harapin ang tama ang sabi ng Pangulo, harapin na natin ang totoo. Di ba? Kailangan natin ng China kung ang pag-uusapan ay exploration dyan sa West Philippine Sea. Pero babalik yung usapan. Oo. Ang gusto ng China, bilateral talks. Sila, tama. Dalawa Yan, tayo mag-usap. dalawa lang, hindi Huwag nating- multilateral. Oo. Oo. Kasi harapin din natin ang katotohanan, hindi kaya ng teknolohiya ng Pilipinas ang gagawing exploration sa karagatan na yan. Pero ang China, ang balita natin ay may kakayahan. Tsaka kung ang pag-uusapan ay teknolohiya. Hindi ang pag-uusapan na lang dyan ay sharing eh. Di ba? Well, siguro, sabi nga natin, mayroon kasing Supreme Court decision dyan na hindi pinapayagan ata, kung di ako nagkakamali, yung joint exploration doon sa lugar na yan. Oho. Well, siguro kung ano ang mga dapat gawin kasi... Pero may emergency situation Yan. ngayon eh. Oho. So, At saka siguro long term naman- ito. Long Oo, term, long term di ba? ito. Hindi, at ang makikinabang dito, yung maliliit na Juan de la Cruz. Yan, yung future na natin. Future na natin to. Oh. So ano, Nelson, hindi naman pro-China ang Pangulo? Ay, hindi. Hindi. Huwag niyo pa paratangan ng pro-China ang Pangulo. Kung po nakikipag-usap sa China, iba po ang usapin ng teritoryo at iba po yung usapin ng ekonomiya. Ay, kaya lang, Jen, Oh. yung mga tao na nauna nang nagsalita ng kung ano-ano sa laban sa China, Ayan. lalo na kung opisyal ka ng gobyerno, Yan, ang masakit. eto parang pinipitik ka ngayon, di ba? Parang ikaw pa nagpabigat ng sitwasyon. Oo, Di, parang diba? ngayong dinadago ka ng dibdib mo yan. Yun nga. Di ba? Oo. Oh. Lalo na, limbawa, ikaw ang nagpalabas ng mga Nako. pangkutsa sa itinuturing na Supreme Leader ng Republic of China. Yan, oh. People's Republic of China. Oh. Eh, pwede bang maihiwalay talaga yon? Yung nangyaring insidente na yon, Hindi, pinersonal kapag magkaharap na kayo dyan sa, ang pag-uusapan nyo na ay Hindi. exploration. Sabi Pero ng mas China. masakit naman yung kapag nag-uusap na, well, we can No. go with this, we can approve this, Oh. but tell him to apologize first. Naku, yun ang masakit doon. Yan ang problema. Yun ang masakit doon. Oh, kapag... Kaya hindi nga dapat nagiging padalos-dalos tayo. Kaya ako ngayon kung naunawaan ang Department of Foreign Affairs, kapag ka meron tayong hindi pagkakaunawaan, dumayan na rin sa diplomatic Hayaan natin channel. yung DFA, Yung oo. nakakaalam. Yung nakakaalam anong dapat Yan. gawin. Hindi kung sino-sino. Di ba? Para hindi sa bandang huli kakambyo ka na. Nakakinta ka na eh. Bigla ka nagpremera, sira ang makina mo niyan. Ayan nga. Di ba? Oo. Oo. Pero Jen, huwag kang maiinggit sa Singapore. Bakit? Dahil Ha? mas mahal ang gasolina sa kanila. Ganon? Oo. Mas mahal? Oo. Umaabot ng, yung diesel ha, Oh. 3.72 Singapore dollar to 3.93 per liter. Magkano ba Singaporean dollar ngayon? Palitan? Tingnan mo ha. Hindi, kung palitan ng piso, kasi mataas ang balor ng ano eh. Ayun nga. Oo. Ang pagka ipinalit mo yan sa piso, Oo. aabot yan ng ano, ha? Nasaan na ba yung kwenta ko? Aabot ng halos 175 eh. Oh. Nagsimula sa ano yan? Hindi kasi yung cost of living ng Singapore. Mataas. Mataas. Hindi mo pwede ikumpara sa... Tsaka, yun nga, tsaka lahat ng presyo sa Singapore, mahal talaga. Oh, yes. Mahal talaga. Yung isang noodles sa kanila doon, isang 300 ang halaga eh. Dito, 150 lang eh. At tsaka ginagawa rin nila yan para hindi masyado matraffic Yan. sa Singapore. Oo. Kaya lang tumaas din po mula dun sa dating presyo, malaki din ang itinaas. Mula nung nagkaroon na ng gulo Mula sa nung ano. nagkaroon ng gulo. Yan naman ay ginawa para mapigilan yung mga tao nila na gumamit talaga ng crude at gasolina. Ng sasakyan, no? Oo, para
magtipid. Eh, maliit lang naman. Tsaka maganda yung ano nila, public transport nila ron. At saka dyan sa Singapore, dyan ka may pera ka, pero discourage ka sa bumili ng sasakyan. di ba? Lahat ng Dinidiska- paraan. Lahat ng paraan gagawin para talagang hindi mo gamitin ang kotse mo. Pati tax, ang laki. Di ba? Pag bumili ka ng sasakyan. Road users tax nila, Yes. napakalaki. Kung meron Sing kang- presyo na rin ang kotse. Kung meron tayong dapat nakainggitan, yan ang Malaysia. Ba, magkano Malaysia? Kasi sa Malaysia, May bahay ako dyan eh. wala silang kinakaharap na national shortage. Hindi sila kinukulang. Yan ang sinasabi Hindi ko. sila nangangamba na mauubusan sila ng petrol, diesel, o LPG. Yan. Kasi may sarili ata sila eh. Meron. Yung Petronas eh, di ba? Oh. Nagkaroon lang daw ng kaunting sa Sabah. Oh. Nag-delay lang yung pag-deliver. Pero meron pa rin. Kaya pala yung isang bayan diyan sa may Nelson, sa may Tawi-Tawi. Oo. Si Tanglay ata, si Tangkay, parang gano'n. Naabot tanaw mo yung Malaysia. Doon sila bumibili, napakamura. Sa Sabah. Tatawid ka lang, ano? Oo. Sa may part ng Bungaw, Tawi-Tawi, mayroong mga isla diyan eh. Nagtatagalog na nga, di ba? Oo. At saka ang binibili ng pera nila diyan, pera ng bat. Ayan Kuya nga, Benny. oo. Oo. May nag-feature, nakita ko eh. Ang ganda, ang mura eh. Tapos yung mamamayan nila, balik-balikan. Wala daw passport eh. Ringgit. Hindi, Malaysia na yun. Malaysian ringgit. Ringgit ba? Ayun. ringgit. Thai baht kasi yun eh. Oo. Thai baht. Oo. Ngayon, kung gusto mong makamura, ano ba? Magkano yung ano dito? Gasolina? Oo. Magkano yung gasolina sa atin ngayon? 120. Ano, gasolina ba? Mga 100. 100. Kasi ang Yung diesel, crudo, 120. Tama, lagpas na nga 100. Oo. Yan di ba? Ilang octane yan? 95. 95 octane, sabi mo na. Oo, yung Yung pangkarera. gasolina. Eto, makakabili kayo dito, 58 pesos 33 centavos per liter. Mamura. Oo. Isa mo dito, pakarga? Pwede tayo dyan. Oo. Ikutan Doon natin sa mamaya. Bungaw. Sa Malaysia. sa Malaysia. Oo. Ito, sabi ko nga sa'yo. Magtutusin dyan, di ba? Oo. Noong walang gulo sa Middle East, Oo. itong 58 na presyong ito, mahal pa rin sa atin eh. Totoo. Mahal ba Nasa niya? 60 na tayo, di ba? Oo. Eh ngayon, may gulo na, ganun pa rin sila, mas mababa pa rin, 58 pa rin. Kaya nga ang sabi ng mga kakilala ko dyan sa Tawi-Tawi, kuya, ito malamang, alam din ni Kuya Benny. Ang palitan eh, nandiyan sa Tawi-Tawi, yung dagat ng Tawi-Tawi, di ba? Baka naman- paparada lang doon yung tanker mo. Baka naman, yun nga. Yung tanker mo, palitan na lang sa gitna ng dagat eh. Check mo nga sa Mindanao, baka naman doon ay mura sa Tawi-Tawi. Malamang, sa Bungaw, ano? Malamang. At saka ang gamit ng mga sasakyan doon, mga kumpit eh. Kumpit, yung sa may bahagi ng Bungaw, Ganun ba? Tawi-Tawi, tsaka mga isla doon. Wala tayong Panama, ang gaganda ng mga, parang nga yun, yung Venice of the South. Ba? Oo, yung parte na galing, yan. ano? Ay, no. Pero ito, balita mo na mula sa PPA. Matagumpay pong naisagawa ang unang araw ng Women's Fair sa punong tanggapan ng Philippine Ports Authority. Bukas po ang programa sa art exhibit. Kasunod po ng talakayan tungkol sa resiliency ng kababaihan sa workplace at mensahe sa women empowerment. Nagkaroon din po ng confidence building session sa public speaking at nagtapos ang araw sa isang guided art workshop. Ang nasabing kaganapan ay makabuluhang plataporma upang parangalan ang kakayahan, katatagan at ambag ng kababaihan sa Philippine Ports Authority. Yan, congratulations po PPA. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin natin ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair,
and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaluklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Talaga naman. Pure gold yan, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At siyempre, may Pure Gold mobile app din po. Kaya sa mga ayaw pong lumabas, pwede kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Eto pa, mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisang pangalan lang ang mapagkakatiwalaan. Celebed, ang hari ng tibay. Ayan. Ito na raw, Nelson. Ready na yung tagpo. Ayan, yan. Ng pagdinig sa Senado. Sige. Kung saan nagpanting ang tenga ni Senador Marcoleta. Nagdikit na naman yung kilay. Ay, nako. Tinatanong kasi dito, bakit biglang tumaas? Yan. Ng 2 weeks lang, sobrang taas na. Yan. Oo. At pangalawa, bakit hindi kayo nakikipag-usap doon sa Singapore trading? Okay. Aha. Sige, tingnan natin. Sige nga. Ano nangyari? Sen? Hindi nyo man kayang sagutin. Mr. Chair, we would like to clarify that we are not here to dispute the business models of our oil companies. As a matter of fact, we are thankful for their sacrifices for this country. Kaya lang, it would appear that the business models are no longer responding to the crisis kung paniniwalaan natin yung binabanggit ninyong problema ang kinakarap natin. But until and unless we are able to validate yung data na pinresent ko kanina, we're almost 4 hours now since 10 o'clock in the morning. Pwede nga yung vessel to tanke. Gamitin nyo siguro Panamax vessel. Ang ano niyan siguro is about 100,000 metric tons per container. Wala man nagbabalidate po, Mr. Chair. Para sana uwi na lang ako. If you prove me wrong, halimbawa, mali yung nakuha kong information, so magsosorry na lang ako, Mr. Chair. Pwede naman ako magsorry kung mali. Hindi na, habulin ko na lang yung tao ko, yung kaibigan ko na nagsabi sa akin ng gano'n. Bakit mo sinabi ito? Mali pala. Kasi gusto ko lang makatulong talaga eh. I wanted to be wrong kung mali talaga. But you have to prove me wrong. Government to government, hindi nga dapat mangyari yung pumunta nga. Andun nga yung tangke, yung mga tangke ng 2 refineries. Rotterdam refineries produces, I think, 1.2 billion barrels, per day. At nandun ang kanilang tangke sa Singapore. Petronas also, andun ang tangke nila. Ayun po yung kanilang presyo. No, nobody is reacting to this. Pinag-uusapan natin yung problema at ang mga measures na gagawin natin without even going back and checking whether those data are valid or not. So, paano yung replacement cost? I already told you
Kung papayagan natin yun, after 3 weeks or after 2 weeks, 3 billion pesos per day. Did you check this? You say? Okay. No, did you check that it's 3 billion pesos per day ang income? Pireset ko kanina. But the collection this week was also used to purchase the level, even higher level of products. Kinuha mo na kagad kasi dapat sana there should be a point where the replacement cost should begin. Saan ba magsisimula? The inventory should end where the replacement cost should begin. Ang nangyayari, ito nga, binil nyo na kagad ang taong bayan, 110 kagad, 2 weeks, nandun pa ang binenta ninyo, sarili nyong inventaryo. So, it is the public, it is the poor public. Ayan si Mr. Boss, ano ang pangalan mo? Si Mr. Balbuena kanina pa naglulupasay. So, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business the way it's but now you are not deregulated. answering my question, Director. Sagutin mo muna eh. Is the 3 billion pesos per day? 1 month lang ito eh. So per day ito, 3 billion. Yes, Mr. Chair. If the perspective, because it's a matter of perspective, if the perspective is to ensure that the 7 days used up this week will be replaced by next week immediately, then the oil company has to collect that level of collection to be able to purchase the 7 days replacement. So we can always go back to the 45 to 50 days supply. But if the perspective, again, if the perspective is you want to use up the 53 before you replace it, and that is very dangerous, then I think we can exhaust the 53 at that lower price. But the problem is if they're gone and the collection is very low, you can no longer replace the 53 days. So it's really, that's how they're explaining also on Caltex was also explaining that in the same way. No, but you're proceeding from the wrong premise. Ang sinasabi ko mula't mula pa, ang pinag-uusapan ninyo yung maps and indicators coming from the Argus. Okay? Yun ang basis ng replacement cost. Okay? Ito yung spot market ninyo, itong trading floor ninyo. Ang sinasabi ko, after 2 weeks pa lang, and considering na meron pa kayong 46 days and 53 days for diesel and gasoline respectively, kumulekta na ng 3 billion, kumita na ng 3 billion pesos per day, which was bankrolled by the people themselves. This is the irony. Ngayon, ano yung role ninyo in the period of emergency and national interest is involved already? Ba't ang pinag-uusapan pa natin replacement cost na kagad? Ito muna ang sagutin ninyo. Is it reasonable? Is this reasonable? In 2 weeks' time? Mr. Chair, again, it's a matter of perspective. When the law says that we may direct the operation, we have to be mindful of again, on price, we have to be mindful of allowing the oil company to be able to replace it on a weekly basis. Okay. Isara natin ang argumento. Did you check the oil companies? Kinuha nyo yung document? Kanino nila binili? Makikita nyo ba kung magkano binili? Did you check that? Have you done that? Not in that paano mo sasabihin ngayon? Katungkulan nyo ngayon, if you are screening, if you are monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Ali kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung saan nyo binili. Binili natin kay ganito, ito po yung presyo. Ganito. At least chinek natin. Now I am asking you, nag-check, sabi nyo hindi. So ano yung monitoring? This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, si Mr. Balbuena, you want to interject?
Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Bakit ayaw? Eh, kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. Go ahead. Opo, mali. Yeah, umbes na. Oh. Sabi ito ni Senador Loren, ba't ka aalis frustrated ka? Hindi mo nasasagot yung tanong mo. Ayaw sumagot eh. Maling mali yun. Nilagay, alam mo, pinokus mo sa iba yung usapan eh. Ang pinokus mo yung supply. Oo. Hindi mo pinokus yung usaping presyo. Mali yung sumasagot. Mali yung sumasagot eh. yung tinatanong ni Kasi Senador ang Marcoleta. tinatanong lang ni Senator Marcoleta is about the price. Tama ba? No? Tama ba? Tama ba na yung tubo ay ganyang kalaki? Oo. Yun eh. Pero yung 3 sinasabi billion a day. mo, Oo. na bibili ka kasi pang-replenish, abay, negosyante kayo eh. Oo. Tama. Mamumuhunan kayo, bibili kayo. Pwede ba yung puro kakita, puro kakabig, wala kang tulak? Oo. Di ba? Walang lugi. Walang lugi. Hindi ka naman malulugi rin. Dahil pag binili mo na mahal, Bebenta mo na sa bebenta mo ng mahal. Yes. Di ba? Oo. Binili mong mura, benta mo ng mura. May doon- tubo ka pa rin. Para doon sa paliwanag nung sumasagot, pagka hindi tayo naningil ng mahal na ngayon, hindi na kami makakabili kasi mahal na eh. Di ba? Parang gano'n. di ba? Oo, tama, yun. tama. Kung sisingil tayo ng 53 pa rin, Oo. tapos 75 na, eh, konti na yung mabibili natin. Bakit hindi na lang bawiin ng gobyerno yung Petron at yung mga gasoline na company na yan, pagkukuhanin na lang ng gobyerno. Kung ganun lang din ang magiging formula mo, no, Direktor. Hindi ata nakapaloob yun sa National Emergency Energy, ano? Hindi, pero State of National Energy Emergency, pwedeng gawin yan. Oo. National, Yung- national emergency. Hindi ata nakapaloob Yung doon sa tanong pa ano? sa kanya, na-monitor mo ba? Oo. Nakita mo ba? Oo, Hindi siya makasagot, hindi raw. O kung hindi, ano minomonitor mo? Kasi hindi man nila pwedeng kunin yung ICPO, di ba? Yung mga records sa libro ng ng gasoline company eh. Nako, check naman makikipag-away kasi naalala mo dati, sinabpinan na ng korte yan eh. Yung libro ng ng mga petroleum company. Wala, ginawa nila ang lahat ng buo nilang makakaya. Wag lang nilang maipakita yung libro na yan sapagkat naandyan, nakatago ang lahat ng kanilang dapat itago. Bennett Nelson. Eh, So, ngayong wala- may emergency, Well, yun ang papayagan natin? Oho. Kaya Well, nga, hindi natin inaalis na kumita ang mga petroleum companies. Oo. Hindi natin inaalis yun. Kumita kayo. Hindi kayo pwede malugi. Negosyante kayo eh. Oo. Ang kinasasama lang ng loob natin, mukhang labis-labis ang kinita ninyo sa gitna ng problemang ito. meron pang ngayon, trend na nagsasamantala. Alam niyo kung ano, Nason, Benny? Mga nagbebenta ng electric cars. Pumalo ng hustong presyo ngayon. Ay, naku. Electric vehicles. Meron ding inventaryo yan. Yan, yung pumasok sa Pilipinas tsaka yung bagong dating. Dapat silipin na ng DTI yan. Bantayan na nila agad yan. Di ba? Profiteering na, no? Oo. Yan yung tinatawag na profiteering talaga. Di ba? Hindi ko masisi si Senador Marcoleta. Sabi, nakaka-prostrate talaga. Bigla tuloy may umalis. Sabi naman Senador Loren Legarda, kung umalis ito, paano yan? Napoprostrate ka tapos bigla kang aalis. Di ba? Hindi yan yung nasasagot yung tanong mo. Dapat para mawala yung frustration mo, magtanong ka para pag nasagot, ganun ba? Hindi nga sinasagot na maayos Yun lang. eh. Para yung paiwas eh. Oo, kumbaga, pailag yung sagot na, alam mo, wag nating Dito gawing bobo ang taong bayan. Nakakaunawa ang taong bayan sa nangyayaring ito eh. Dito mo mararamdaman yung yung proteksyon ng gobyerno doon sa mga negosyante. Oo. 'Di ba? Sa halip na ang gobyerno magbigay ng proteksyon sa taong bayan, Oo, negosyante yung pinoproteksyon. pinoproteksyonan yung mga petroleum company. 'Di ba? Tapos gagamitin pa based on ganito, based on ganong batas. Ang batas ay ginawa para proteksyonan ang pangkalahatan, ang taong bayan, hindi lang ang iilan. Yun. Hindi lang ang mayayaman. Aha. Di ba? Masyadong nakakasama ng loob. Aha. Nakaka-frustrate talaga. Nakaka-prostrate, tatayo lang ako. Magpapaalam na rin. Pero bago ka umalis, huwag kayong maaaba, huwag kayong mabahala. Ba? Yun. Sige. Wag. Mag-isaya ako hanggang 6:30.
Gobyerno pala hindi nakakabahala. Oh. Kasi, Oh. parating na yung mga barko Oh. na may daladalang krudo. Oh? Baka naman barko ng PPA yan. Hindi, Hindi, kaya, no? yung isa nasa Bataan. Oh. Yung isa nasa La Union. Doon sa may San Fernando, La Union. May papakita natin mamaya, ha? Ganon. Oo. Maganda yan. Meron na. Aabangan ko yan. Bababa na. Yan na. Bababa na po. Ang alin? Ang... Ang salawan. Salawan. Yan ang problema. Hindi, ito. Yung kanina binanggit, diba, yung Skyrocket and Peder? Oo. Pagka daw ang presyo ay... Sobrang taas. Skyrocket, ganun ang taas. Oo. Pero pagka ibababa, Pag ganun-ganun. Peder, Pag ganun-ganun. ayaw bumaba. Talaga Ay, naman, oo. Pero ito, maganda balita to. Sige, saglit na bago tuloy. Suspense natin kayo, Benny, ha? Suspense natin. Hindi, pag-usapan na muna natin. saglit lang. Meron tayong commercial. Nagsasign niya si Direk. Okay. Magbabalik pa po sa ganang mamamayan. Gamit po ang inyong remote control, iscan ang Net25 sa inyong mga TV menu. Pagkatapos mascan, piliin ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalo na ng Saganang Mamamayan. Ako bigla akong nagutom. Kasi nabasa ko yung menu Akala ko kakain na naman tayo. O, bago ang lahat, happy birthday muna. Yan. Happy 60th birthday Uy. to Flor de Lisa Yarcia Umayam. 60? Ngayong araw po ang birthday niya. Uy, Happy birthday. May 20% ka na, ha? Thank you so much. Ka Flor de Lisa. At si Kuya Benny Balye Sr. na palaging nakasubaybay sa atin. Ganun din kay ka Resty Bugarin dyan sa South Korea. At binabati rin ng maligayang karawan si Marjay Gaguhas mula kay Caroli Berano. Ayun, Marjay Gaguhas. Talaga naman, ituloy natin, Kuya Benny. Yung mga, kasi dapat, para mas maging maganda ang ating perspective, gaya nga nung sinasabi nung sumasagot kanina, perspective po yan Kailangan dapat alam din natin ano ang sitwasyon sa ibang mga bansa. Itong epekto ng kasalukuyang oil crisis. Dito sa Pilipinas, gaya ng alam na natin, meron na hong mga nagsarang istasyon ng gasolina. Nasa mahigit 400 daw po ito sa mga iba't ibang lugar. At ito ay report ng PNP noong nakaraang hindi nagkakamali. This week po, Thursday pa lang ngayon, This week lang po ito. At kagaya ng ibang nabasa na rin natin kanina, sa atin po, meron na ring 4-day work week o remote work. Ayan. So, ibig sabihin, halos pare-pareho ang ginagawa ng mga pamahalaan. Talagang gumagalaw na. Sa Bangladesh naman, eto masaklap. Nagpanic buying ang mga kababayan, ang mga nandoon, mga motorista. Dahil, ayun nga, nabalitaan nila, magkakaroon ng, parang pag natakot kasi, Kuya Benny, yung mga consumer, at sabay-sabay nagpagasolina, ito magyayari, panic buying, napakahabang pila. Kaya ang gobyerno ng Bangladesh, nirarasyon na ang gasolina. 5 oras din ang blackout. Araw-araw, ang tindi ng problema dyan. Ang mga paaralan, university, at coaching center ay online class na ngayon dyan sa Bangladesh. Mabuti-buti pa rin tayo. Talagang pinaghahandaan nila. Hindi, tsaka no choice sila. Yun na yung realidad nila. Sa Pakistan naman, tumaas po ang presyo ng gasolina ng humigit kumulang 20%. Aba, mababa pa yan. Mabuti pa. Mas maganda. Sa atin may 100 Pero, panic buying din. Mahaba rin ang pila ng mga nagpapagas. Isinara na po ang paaralan at kolehiyo ng 2 weeks walang pasok. Ang allocation naman ng gasolina ng gobyerno ay hinati sa kalahati. At ipinagbawal ang paggamit ng non-essential na sasakyan sa kalsada.
Parang nung natatandaan ko ay nung pandemya, mga pagka ikaw bumabiyahe, ang laman, ang sakay mo ay non-essential goods, hindi ka papapasukin, di ba? Balik ka. Oo, so ito naman, non-essential na sasakyan. Ano kaya yun? Yung mga sakay, essential dapat. Bawal po sa Pakistan ngayon. Sa Sri Lanka, ay ipinatupad po yung QR-based National Fuel Pass. Ibig sabihin, pagka magpapagasolina ka doon, Kuya Benny, may QR code kang dala-dala. I-scan para malaman ko, Kakakarga mo lang. sobra ng ginasolina mo. Eh dito sa atin, nakapag-full tank pa tayo, di ba? Nagdeklara rin ng midweek public holiday para sa mga non-essential workers at estudyante. Non-essential din, hindi na rin pinapalabas sa kanila. Ha? At kagaya ng nabanggit natin sa Indonesia, ayun din, may mga pila din ho sa mga istasyon ng gasolinahan at nag-imbak naman ng fuel ang mga mamamayan bago ang holiday travel. Ang kanilang National Reserve ay bumaba ng humigit kumulang 20 days na lang. Ay, grabe sa Indonesia, no? Talagang nagkulang sila kasi siguro ay sobrang nagpanik yung mga nagpagas. Ang dami. Sa Cambodia, humigit kumulang 1/3 ng mga gasolinahan nagsara na. Kalagitnaan pa lang ng Marso. Matindi sa Cambodia. Sa Vietnam at Laos ay hinihikayat ang mga negosyo, pati na ang kawani ng gobyerno, mag-remote work at bawasan ang pagko-commute. Sa Myanmar, ayun, ad-even scheme para limitahan ang mga bumabiyahe sa kalsada. Ayan. Kung tutuusin, sa kasalukuyan, medyo maganda-ganda pang sitwasyon natin dito. Maganda-ganda pa. Oo. Pero hindi lang dyan, ha? Oo. Sa Pilipinas, meron din. Meron din? Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12316 na nagbibigay otorisasyon sa presidente na suspindihin o bawasan ang excise tax na ipinapataw sa mga produktong petrolyo. Ito ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga Pilipino na bunsod pa rin ng gyera sa Middle East. Sa presidential address ni Pangulong Marcos, nilinaw nito na hindi pa agad ipatutupad ang suspensyon ng excise tax dahil may mga kondisyon sa batas na kailangang matugunan bago ito gamitin. Patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan kung kailan ang tamang panahon ng pagpapatupad, lalo na't pagbago-bago ang presyo ng langis sa world market. Layon aniya ng hakbang na ito na mahanap ang balanse sa pagitan ng pagbibigay ng tulong sa publiko at pagpapanatili ng kita ng pamahalaan. Inaasahan na makatutulong ang nasabing batas para mabawasan ang dagdag na gastos ng mga motorista at commuters sa gitna ng magkakasunod na oil price hike. Ayan. Oo. Meron ng batas. Kaya lang hindi pa... Ang sabi kanina ay kailangan pang mag-take effect nito mga 15 days bago magamit. Ayun. Pero ang nakakatakot dyan, yun ang sinasabi kanina ni Senator Marcoleta, na pagtaas ang bilis, pagbaba ang bagal. No? So, sa ngayon pa lang, dapat siguro makontrol na ng gobyerno at makita ng gobyerno kung ano yung tinatawag nating karapat-dapat lang na pagtaas. Di ba? Dahil darating yung panahon na talagang magkakagipitan, abay may aabuso dyan. Totoo yun. Yung profiteering, meron talagang gagawa niyan hanggang saan ang kakayanan ng gobyerno na proteksyonan ang ating pong mga kababayan. Dapat makita na natin ngayon pa lang nasaan yung weak point natin para hindi po mangyari sa atin yung nangyayari ngayon sa Bangladesh, sa ibang bansa, sa Cambodia. Alam mo, mas mahirap na bansa sila sa atin. No? Pero mukhang mas ready pa yata sila sa atin. Hindi tayo nalalayo. Oo, hindi tayo nalalayo. Sa kanilang sitwasyon. Ano? Pero ang atin, siguro it's about time na we start to police our own ranks, na bantayan na natin yung mga kasama natin sa gobyerno. Di ba? Dahil sila, sa kanila nakasalalay ang mangyayari sa taong bayan. Di ba? Well, magandang aksyon ng Pangulo to. Yes. No? Pero eto pa, para wag tayo masyadong magpanik, alam mo ba,
Hindi ko pa ito nakita sa ibang mga balita eh. Pero ipinost po ngayon ni Energy Secretary Sharon Garin sa kanyang social media account ang larawan ng dalawang barko. Dalawang barko, alam mo ba kung anong laman ng barko na ito? Ano? Mga petroleum products. Ito po ay galing daw ho ng Japan. Oil shipment from Japan. Today ito, ha? At ngayon ay dumating dyan sa Sea Oil Depot sa Bangar, La Union. At sabi ni Secretary Garin, eto na. Tuloy-tuloy na ito. Sana nga makatulong ito. Kaya lang hindi ito kung national demand ang kailangan, yung pambuong Pilipinas, at least makakatulong ito pero hindi ito sapat. Ngayon, ito ang panawagan natin dito, Kuya Benny. Pagka meron ho kayong nabasa sa social media, huwag agad kayong maniniwala dahil baka pagmulan niya ng hindi magandang pangyayari at lalo lang makapinsala sa ating pare-pareho. Alam mo ba ang nangyari sa India? Nako po. Dahil yung mga tao doon naniwala sa isang social media post, ayon ang nangyari. Nagsara po ang mga gasolinahan, 40%. Nako. Hindi makapag-restock kasi nag-panic buying yung mga tao. Kasi naniniwala sila. Siguro may nag-post na, nako, wala na pong ilang araw na lang Ilang araw na lang tayo magkakaroon ng gasolina. Ayun, oo. Ay, nagbilihan na ng drum yan. Nagkaroon ng artificial shortage. Bagamat mahirap kumuha, ang India, panay ang padala ng mga... Nakakakuha sila sa Strait of Hormuz O hindi sila... pinayagan sila ng Iran Ang problema, pagka naniniwala tayo sa mga rumor, ayan ang nangyayari. Meron naging problema ngayon doon. Kahit hindi naman dapat sila mamblema. Nagkaroon din ng matinding kakulangan daw sa LPG. Presyo ng cylinder. Umabot ng 3,000 rupees sa black market. Biruin mo, LPG black market pa. Pinadadaan. Yan yung sinasabi na, yan yung katatakutan natin na maaaring maging ganyan ang sitwasyon natin kapag pinabayaan ito at susundin natin yung sinasabi ng direktor na yan ng PNOC ba yan o ng DOE na sinasabing hanggang doon lang yung kakayanan ng kanilang monitoring power. Abay, talagang doon tayo papatungo sa ganyang sitwasyon yung aabusuhin na tayo. Totoo. Eto pa, hindi lang pala sa India nabiktima ng mga rumor-rumor na yan. Ng fake news. Ng fake news. Pati po sa Japan. Naku, sana dito sa Pilipinas huwag mangyari. Alam mo nangyari sa Japan, Kuya Benny? Ano? Nagkaroon din ng panic buying. Pero hindi ho gasolina. Alam mo kung ano? Ano? Toilet paper. Parang yun nangyari sa Amerika. Boss, ito nangyari noong panahon ng pandemya. Pero sa Japan, ano kaya pinakalat nila? Na, katapusan na ng mundo, kailangan nyo na bumili ng toilet paper. Talaga naman, ang nangyari, wala naman talagang problema sa toilet paper supply. Nagbilihan ng kedadami. Ubus talaga. So, nagkaroon ng delay. Kasi di ba yung mga, ang supply niyan, kwentado yan mga 1 month, di ba, bago dumating. Kung nauubos sa'yo, 100 sa loob ng 1 linggo, kakwentahin mo na yan. bibili ka lang na 120 para may sobra. Ang nangyari, bilihan sila lahat. Kaya problema ho kayo niyan. Kasi pagka ganyang nagkakaroon ng artificial shortage, tumataas ang presyo niyan. Kaya ang paalala sa atin, nako po, huwag ko kayo basta maniniwala dyan. Yung sa usaping supply and demand. Eto pa ang isang nagpa-panic buying. Pero ito mukhang totoo. Kaya lang wala naman tayong kinalaman dito. Hindi tayo pwede. Alam mo kung ano? Ano? Aluminum. May panic buying. Aluminum kasi tumataas din pala ang presyo nito. Saan yung panic buying na yan? Pagka may crisis sa petrolyo. Ang nagpanic buying naman ng aluminum ay yung mga car manufacturer. Kasi baka nga naman daw sila maubusan ng supply kung patuloy itong sigalot sa gitnang silangan. Ang mga producer sa Gulpo
kabilang ang aluminum, Bahrain at Qatalum ay nagbawas na ng production dahil ho sa pagkaantala sa supply ng kuryente at sa shipping. Pinag-iisipan naman ng mga Japanese car maker ang pagkuha ng aluminum sa Russia. Kahit na nauna nang nagpatupad ang Japan ng boycott sa Russia dahil nga ho dyan sa gera sa Ukraine. Ang Europe, US at Japan, sila ang mga major importer ng aluminum. Kabit-kabit na po ito. Baka sa susunod dyan nagkakaubusan na, Kuya Benny, ng gwapo. Baka matagal ng ubus ibig sabihin natin dito, huwag tayong, katulad naman, halimbawa sabi nyo, nagkakaubusan ng aluminum, bili tayo ng aluminum, hindi naman kailangan yan. Hindi naman natin kailangan yan. Ay, toilet paper, hindi na. Oo, pagka may mga ganyan, yun lang tayo dun sa mga basic natin na pangailangan. Ano? Yung mga kailangan lang natin talaga. Dahil sa ginagawa nyo, lalong tataas ang presyo. Ayun nga. Oo. Mabuti sana kung marami kayong pera sa bangko. Ikaw ba, may pera ka sa bangko? Yung bangko, may pera. Pero yung ako, may pera sa bangko. Mabuti pa yung mga sangkot sa flood control. Oh? Alam mo ba na pwede na uli silang mag-withdraw sa bangko at makapag-panic buying ng lahat ng gusto nilang i-panic buying? Pwede ba yun? Gusto ba nilang bumili ng aluminum? Kayang-kaya nilang bumili ng truck-truck na aluminum. Tanker-tanker na baka nga kaya nilang mag-import sa Strait of Hormuz. Baka may kaibigan kayo, Gobro Santillana at Noya, na mga involved dito sa flood control scam. Bakit ba? Pwede na kayo manghingi dyan. Bakit ba? Ano ba ang nangyari sa kanila? Di ba, may kaso sila. So, nakapress yung deposit. Hindi nila magagalaw yan. Ito na. Bakit? Nag-expire. Alin? Yung driver's license? Hindi. Nag-expire na ang isang malawakang freeze order na sumasaklaw sa mahigit 100 bank account na may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ito ay matapos tanggihan ng Court of Appeals ang hiling ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na palawigin ang naturang freeze. Sa desisyon na may petsang Marso 16, sinabi ng korte na hindi na pahabain ang bisa ng freeze order. Nauna nang itinuring ng AMLAC ang hakbang bilang kritikal para makabuo ng mga kasong sibil at kriminal at matukoy ang kabuuang lawak ng umano'y money laundering. Sa ilalim ng batas, 20 araw lamang ang bisa ng freeze order, maliban kung ito ay palawigin ng korte. Maaaring magkaroon ng pagkakataon ang mga may-ari ng account na ma-access muli ang kanilang pondo. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon, ilang pangalan ang naunang naiugnay sa mga account kabilang sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, Engineer Mendoza at Sally Santos. May kinalaman din sa mga transaksyon ang Sims Construction at Wawaw Builders. Nako po. Mag-withdraw na yung 20 days. Talaga naman. Oo. Hindi, tsaka kailangan payagan mag-withdraw. Bakit? Para may pang... Ang hirap, ano? At sa kabila nito, happy-happy na naman. Happy-happy na naman. Back to basic. Yan ang problema sa atin. Ganito ba, alam mo yung batas natin? Alam mo yung agila, di ba? Mukhang yung agila nagpa-pedicure. Walang kuko. Nako po. Yung batas natin, walang kuko. Well, within 20 days, dapat ang dami nyo nang nagawa dyan. No? Na nakasuhan, di ba? Siyempre, kailangan may galaw na ang korte yan. Meron naman, kailangan dapat mabilis din sila. Kasi maya-maya mo. Kasi forfeiture case to ibig sabihin, kukunin ng gobyerno dapat itong mga... Dahil pera natin yan problema, siyempre, mahaba ang court procedure niyan. Hindi naman basta-basta kunin. Ngayon, nag-expire yung press order, baka pag napatunayan na, dapat kunin na nga yan. Wala ka na makukuha. Wala na makukuha. Oo. Ay, batiin na lang natin ang happy 50 years anniversary. Golden anniversary. Nanay Noni at Tatay George ng Marirao, Bulacan.
Pagbati mula kay Alexan at Leia Coro. Wow. Ayan. At binabati din po natin, lagi daw pong nakasubaybay sa atin araw-araw, ang Dorm 6 BEM. Talaga naman, sa panguna ng Norbert Del Rosario. Yeah. Ayan. Binabati rin natin ang Fred Amaro ng Barangay Langkiwa, Binyan, Laguna. Ay, Benny, baka meron kang babatiin dyan, yung mga friends natin sa Lions Club, Yan, syempre, ang mga friends natin sa Lions Club na lagi pong nanonood sa atin. Aida Flora, na kasalukuyan ay nandyan sila sa Ibaan, Batangas. No? Dahil mayroong yumaong kasama natin sa Lions Club na si Dionisio Johnny Torreja. Nakikiramay po tayo sa kanilang buong pamilya. At ito po, nandun po ngayon ang ating pong District Governor Paul Cortez para po makiramay. Kasama po si Ray Basa at si Regional Chairperson Blandin Rosales and Batangas Crown Officers and members na nandoon at nakikiramay. Ayan. Greetings pa. Pahabol tayo. Happy birthday daw po kay Jocelyn Sabado. Happy birthday. Birthday niya ngayong Huwebes. At bago tayo magtapos, eto ang sinasabi natin. Yung Strait of Hormuz, talagang pwede naman talagang daanan. Oh, yun nga lang, Oo. meron kang gate pass. Ayun. Ang gate pass na gagamitin mo, kailangan U1. U1 ang ginagastos mo, hindi dolyar. Eto, ha? Oo. Eto, malapit lang sa bansa natin. Alam mo ba ang bansang Thailand, Thai oil tanker, nakatawid po sa Strait of Hormuz? Oo. Ang oil tanker na ito, na may kargang krudo, ayan ay pinapatakbo ng Bangchak Corporation. Matagumpay ho nakatawid sa Strait of Hormuz. Matapos ang high diplomatic coordination. Yun ang importante. Yun eh. Makipag-usap ka sa Iran at sa Oman. Ang barko po ay nakadaong sa Persian Gulf since March 11. Hindi makaalis doon dahil nga sa sigalot eh. Pero dahil sa pakiusapan, dialogo, nung Monday, nakalampas po ang barko. At kinumpirma ng Bangchak Corporation na ito'y naglalayag sa Indian Ocean at maghahatid ng kargamento sa Thailand, maaaring makarating sa first week ng Abril. Ayun, ligtas hong nakadaan ito dahil sa pag-uusap ni na Thai Foreign Minister si Hasak Pangketkwekwaw at mga otoridad ng Iran. Magaling yung kanyang foreign minister. Yung foreign minister natin, yung foreign secretary natin. Kailangan ganyan din kagaling. Kailangan ganyan din kagaling. At kaganda Sa yung tingin ko pangalan. naman kaya nila yan. Kaya nila yan. Alam mo ba, napagkasunduan. Kasi sinasabi mo, baka naman may lagayan. Baka naman nagbigay ng maleta yan. Hindi po. Alam mo ba, walang bayad po sa transit bilang pagkilala sa Thailand bilang kaalyado nila at sa pagsunod sa pandaigdigang batas sa dagat. Ibig sabihin, kung makikiusap ka na maayos, madadaan sa usapan, walang problema sa Strait of Hormuz. Hindi ba? At isa pang Thai vessels ng SCG Chemicals, naghihintay na rin ng clearance para makatawid. Ibig sabihin nito, mga kababayan, itong krisis na ito sa langis, baka depende lang yan kung gaano kagaling yung gobyerno mo. Makipagnegosasyon eh. Yes, Kasi kung gaano, kung ano lang talaga dito lalabas yung tinatawag natin na abilidad. Ayan. Yung tunay na abilidad para sa taong bayan. Ito Strategy. Ito, meron tayong nakita ngayon. Ito yung kinatatakutan natin. Ano yan? Yung pagtaas ng kuryente. Tataas na naman. Pinangangambahan na yung 3 pesos and 50 per kilowatt hour, Mataas yan. aabot na ng 9 pesos. Nako po. Yun ang kinatatakutan ngayon. So sa madaling salita, mag 120% din. Nako po. Ang taas nga niyan. 120% din ang itataas, no? So, ito yung katatakutan natin ngayon. Kung kaya't higpit na po tayo ng sinturon ngayon para malagpasan natin itong
malaking problemang ito. Ayan. Yan. Mabuti pa si Kuya Patrick De La Rosa, walang problema dahil sila'y nasa Bilbao, Spain ngayon at nagdiriwang ng 18th anniversary ng kanyang Mrs. Superwoman Cory Cuarto De La Rosa. Ayan, thank you so much. At sana ay maging maayos kayo dyan. Habang sa United Arab Emirates naman, naku, wala rin silang problema doon. Medyo paminsan-minsan may siren, pero ayos pa rin. Kay Kuya Brian Pormanes, umuulan daw ngayon sa United Arab Emirates. Yan ang ating mga kababayan eh. Oo, Talaga nakatutok sa atin. around the world yan. So, paano? Kuya Benny, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong panunood at pagtangkilik sa Ganang Mamayan. Hanggang sa susunod po nating Balitaktakan. Ito po ang programang paborito ng bayan at sa umaga, alas 5, opo, kumpletong mga balita, totoo, 100%. Huwag pong magpupuya. Bye-bye!